something. Don't flatter yourself. Boobs are natural or pushed up. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Love, Rosie na ipinalabas noong 2014. I will always, truly, love you. Sina Rosie at Alex ay magkababata at matalik na magkaibigan. Nalasing si Rosie ng gabi ng kanyang ika-18th birthday at nang magising ito kinaumagahan ay naibulalas nito na sana ay hindi siya lumaklak kagabi. Natulala naman si Alex at naisip na pinagsisisihan ni Rosie ang nangyari sa kanilang dalawa. Kalaunan, inamin ng binata na may lihim itong gusto sa isang babae. Tinuruan naman ito ni Rosie kung paano manligaw na parang walang nangyari sa kanila. Inimbitahan ni Alex ang isang babae upang makadate sa isang party. Tahimik namang nakatingin si Rosie sa kanila na may kalungkutan sa kanyang mga mata. May kanya-kanya silang partner habang nagsasayaw, ngunit hindi nila maiwasang mapatingin sa isa't isa. Nagsiselos si Rosie sa kasintahan ni Alex, kaya sa inis nito ay inalaan nito ang kanyang buong oras kasama ang kanyang partner na si Greg buong gabi. Umupo naman si Alex na may lungkot sa kanyang mga mata. Tinanong nito si Rosie habang sila ay papauwi kung nais nitong umalis sa kanilang bayan dahil mag-aaral ito sa Harvard. Ayaw payagan si Rosie ng kanyang ina, ngunit sinuportahan ito ng kanyang ama na bumalik sa kanilang bayan upang magbukas ng negosyong hotel sa hinaharap. Tagumpay na natanggap si Rosie sa kanyang application sa Boston, ngunit nalaman niyang siya ay nagdadalang tao. Nais ni Rosie na makausap si Alex, ngunit nang sandaling iyon ay kasama nito ang kanyang kasintahan, kaya umiyak na lamang ang dalaga. Nakapasa din si Alex sa kanyang pagsusulit sa Harvard, kaya nagmadali nitong ipinaalam kay Rosie ang magandang balita. Hindi naman ipinaalam ng dalaga kay Alex na siya man ay nakapasa din. Nagyakapan ng dalawa sa airport at malungkot na magkakahiwalay sila. Umaasa si Alex na magkikita silang muli ni Rosie sa Boston sa lalong madaling panahon. Naisip nitong ipaampon na lamang ang kanyang anak, ngunit nang gabing makapanganak siya at mahawakan ang sanggol na anak, nagbago ang kanyang isip. Ipinangako niya sa kanyang sarili na aalagaan ang bata. Subalit paminsan-minsan ay nabubugnot na siya sa pag-aalaga dahil sa puyat, kaya nagreklamo ito sa kanyang ama. Niyakap silang dalawa ng kanyang ama at namuhay si Rosie bilang single mother, at nang malaman naman ito ni Alex ay nagmadali itong bumalik doon. Nag-aalangan naman si Rosie nang makitang muli si Alex at iniligpit pa nito ang mga gamit ng kanyang anak. Naawa ang binata sa kalagayan ni Rosie at nag-alok pa ito na maging ninong ng bata. Nagkulitan muli ang dalawang magkababata sa dalampasigan. Ilang araw ang lumipas, umalis na muli si Alex upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, habang si Rosie naman ay naiwan upang mag-alaga ng anak, kaya nag-iba na ang kanilang landas mula noon. Lumipas ang ilang taon, ang anak ni Rosie ay 5 taong gulang na at siya naman ay nagtatrabaho na sa isang hotel. Si Alex naman na nasa ibang bansa ay may bagong kasintahan. Kahit na malayo ay madalas pa din itong tumatawag kay Rosie at nagpapadala ng regalo. Lahat ng mga pangyayari sa buhay ni Rosie at ng kanyang anak ay palaging updated si Alex, kaya nagsiselos ang bagong kasintahan nito. Isang araw, hindi mapigilan ng binata na i-text si Rosie upang bisitahin siya. Miss na din ni Rosie si Alex, kaya nag-empake ito kaagad ng kanyang gamit at nagtungo sa Boston.
Sinalubong ito ng binata sa airport na may dalang sunflower. Nagliwaliwang dalawa at nagkuhaan ng litrato. Pagkatapos ay umupo sa damuhan. Magkalapit ang kanilang muka na halos maghalikan ang kanilang mga labi. Ngunit biglang natauhan si Rosie. Nang makarating na sila sa tinutuluyan ni Alex, nalaman ni Rosie na naroon din ang kasintahan ng binata at nagdadalang tao pa ito. Hindi naman inaasahan ni Sally na bibisita doon si Rosie at nagselos ito kaya hinila nito ang tablecloth habang naghahapunan. Nabastusan si Rosie sa inasal ng kasintahan ni Alex. Matapos maghapunan ay dumalo sila sa isang cocktail party. Nagmamasid lamang si Rosie habang nakikipagsosyalan si Alex sa iba at naramdaman nitong nagbago na ang kanyang matalik na kaibigan kaya tumalikod na ito upang umalis. Akala naman ni Alex ay nagsa-self-pity lamang si Rosie at naiinggit sa kanya dahil masaya ang kanyang buhay. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa kaya bumalik na si Rosie sa England. Planong ipadala ni Rosie ang drawing ng kanyang anak kay Alex upang humingi ng tawad. Ngunit nagkamali siya at naipadala niya ito sa tunay na ama ng kanyang anak na si Greg. Nang matanggap ito, bumalik si Greg sa England upang makipagbalikan kay Rosie. Lumuhod ito sa harapan ng babae at binigyan naman ito ni Rosie ng pagkakataong magpakaama. Ang panahong kasama nito si Greg ay nagpagaan ng trabaho ni Rosie sa pagpapalaki ng kanilang anak. Ang matipunong pangangatawan ni Greg ay nagpatibok muli sa puso ni Rosie at hindi nagtagal ay nagpakasal ang dalawa. Ang kanilang wedding invitation ay natanggap ni Alex. Ngunit imbes na dumalo ito sa araw ng kasal ni Rosie, ay nakipaghiwalay ito sa kasintahang si Sally. Nang malaman ni Rosie na broken-hearted ang kanyang best friend, hinalo niya ito at nakipag-ayos, kaya nagbalik na naman ang ugnayan ng dalawa. Isang araw nahuli sa akto ni Rosie na pinagtataksilan siya ng asawang si Greg, kaya sinuntok niya ito sa mukha. 5 taon nang lumipas habang nasa biyahe ang kanyang mga magulang. Namatay ang ama ni Rosie sa isang aksidente. Habang nakaupo ito sa puntod ng ama, nakita niya ang isang card mula kay Alex at hindi lamang iyon. Bumalik si Alex upang magbigay respeto sa kanyang ama. Umiiyak na nakikipag-usap si Rosie sa kababata. Ngunit biglang hinila ito ni Greg na nakangiti. Samantalang silang dalawa ay naghihinagpis dahil masaya ito dahil nakapambabae na naman. Nasaksihan ni Alex ang kataksilan ni Greg kaya sumulat si Alex upang ipaalam ito kay Rosie. Ngunit naunahan ito ni Greg at itinago nito ang liham. Nag-iwan din ang ama ni Rosie ng isang liham para sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling hotel at sinusuportahan din ito ng kanyang anak. Naging matiwasay ang mga nagdaang araw ni Rosie hanggang sa matuklasan nito ang araw na may kasamang babae ang asawa. Inimpake ni Rosie ang lahat ng kagamitan ni Greg at napansin nito ang isang drawer na nakalock. Sinira niya iyon at natagpuan ang isang liham mula kay Alex. Ang liham ay nagsasaad ng babala mula sa kaibigan na bantayang mabuti ang galaw ng asawa nito at sa panghuli ay ang pag-amin ni Alex na minamahal niya si Rosie. Nagmadali naman si Rosie na tawagan ng binata, ngunit nagulat ito nang makitang may kasamang babae si Alex sa video call. Hindi siya agad nakasulat ng sagot kay Alex kaya akala nito ay ayaw nito sa kanya. Ipinaalam din ni Alex na malapit na siyang magpakasal at inalok nito si Rosie upang maging bridesmaid. Nasaktan si Rosie ngunit tinanggap na lamang ang kanyang tadhana. Alam niyang lihim silang nagmamahalan ni Alex kaya nagmadali itong bumiyahe papunta ng Boston. Ngunit na late ang kanyang sinasakyang eroplano kaya nakarating siya doon matapos ang kasal ng kaibigan. Nagkunwaring ginitian na lamang nito si Alex at nagbigay ng maikling mensahe para sa lalaking lihim na minamahal. No matter where you are,
or what you're doing, or who you're with. I will always love you. Nakatitig lamang si Alex sa kanya at walang maapuhap na sasabihin. Pinanood ni Rosie habang nagsasayaw ang bagong kasal at sobra siyang nasasaktan kaya nagmadali itong umalis doon at nagiiyak. Biglang tumakbo din ang anak nito dahil hinalikan pala ito ng kanyang kaibigan habang nagsasayaw. Sa halip ay sinabi ni Alex sa kanya, If you reject him now, he's gonna make his life's mission to go out there and meet the most perfect, beautiful girl in the world just to try and... Natulala si Rosie sa mga sinabi ni Alex. At nang sandaling iyon ay naalala nito ang gabing hinalikan siya ng lalaki noong ika-18th birthday niya. Nagdesisyon na si Rosie na magpaalam ng tuluyan kay Alex at kalimutan na ang lahat. Nakatitig lamang ang lalaki sa kanyang likuran at puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Lumipas ang ilang taon, nagbukas ng sariling hotel si Rosie. Masaya niyang pinapanood ang kanyang anak na nakikipaglaro sa kaibigang lalaki. Biglang dumating ang unang guest ng kanyang hotel at nang lumingon si Rosie ay nakita nito si Alex. Nais ng lalaki na magpabook ng kwarto, ngunit nang tanungin ito ni Rosie kung may dala itong bagahe. Iniwan lahat ni Alex at siya lamang mag-isa. Nauunawaan ni Rosie na diborsyado na ang kaibigan. Sa haba ng panahon ng kanilang pagsasama at paghihiwalay at sa wakas, ang pagkakataong iyon ay hindi na nila palalampasin pa. Ang pelikulang ito ay nagpapatunay lamang na kung ang dalawang tao ay para talaga sa isa't isa, sa bandang huli ay sila pa din ang magkakatuluyan. Dumarating ang panahong nagkakahiwalay kayo, ngunit ang tunay na pag-ibig ay hahanap ng daan pabalik sa taong tunay na nagmamahalan. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like at comment na din.